EAT host na si Wally Bayola sumigaw ng malutong na mura. Usap-usapan ngayon sa social media ang komedyante at dating Eat Bulaga host matapos itong magmura habang nakalive ang baong noontime show ng TV5 na EAT. Tinawag ng ilang netizens ang atensyon ng Movie and Television Review and Classification Board (MTRCB) matapos umanong magmura ang EAT host sa Live TV. Naganap ang insidente noong ika-10 ng Agosto episode ng EA segment Sugod Bahay Mga Kapatid. Sa partikular na episode na ito, sina Wally at Jose ay nakipag-usap sa mga host ng palabas na sina Tito Soto, Vic Soto, at Joey De Leon o ang TVJ. Habang ang camera ay nakatutok kay Jose, si Wally, na hindi nakikita sa screen sa sandaling ito, ay narinig na binibigkas ang mga tahasang salita. Ganda! Ganda na yun. Ganda yun. Hindi mo talaga ba yun? Yun ba yun o may karugtong pa yun? Maging ang TVJ ay nagpahayag ng pagtataka sa kanilang narinig at sinubukang patahimikin si Wally. Hindi naman malinaw kung alam ba ni Wally na aktibo pa rin ang kanyang mikropono sa panahon ng kanyang pagmumura. Bossing, hindi pa po namin natatapos. Ganito pa lang po yung naiisip namin ngayon. Duduktungan pa po natin, mahaba pa po yan. Tila, ang ilang netizens ay nag-iisip na maaaring hindi pansinin ng MTRCB ang mga aksyon ni Wally dahil sa pagkakaugnay ng tagapangulo ng ahensya sa EAT mga host. Isang netizen ang nagsabi na natural na hindi papansinin ni Lala Soto, ang kasulukuyang chairman ng MTRCB, ang usapin dahil dumalo siya sa launching ng EAT sa TV5 bilang anak ni Tito Soto at Helen Gamboa at hindi bilang chairman ng MTRCB. Isa pang netizen ang nagmungkahi na baka hindi masyadong pansinin ni Lala Soto ang insidenteng ito. Ayon sa kanya, matagal nang ginagawa ni Wally ang ganitong pag-uugali mula pa noong Kalye Serye days. Itinuro niya na ito ay isang regular na pangyayari sa loob ng ilang sandali at hindi inisip na ito ay isang malaking problema. Inakala ng netizen na ang mga salitang ginamit ni Wally ay isang paraan lamang ng pagpapahayag ng kanyang sarili at hindi siya nakakita ng dahilan upang gumawa ng malaking bagay tungkol dito o hilingin sa palabas na kumain na gumawa ng isang bagay. Inaksyonan ng MTRCB ang issue sa pamamagitan ng pagpapatawag sa EAT, ang noontime show ng TVJ. Ayon sa Movie and Television Review and Classification Board, ang pagmumura ni Wally Bayola ay lumabag sa Section 2(b), Article 4 ng Implementing Rules and Regulations ng Presidential Decree No. 1986. Ang pagdinig ay nakatakda sa August 14, 2023, sa MTRCB offices sa Timog Avenue, Quezon City. Ang MTRCB ay nagpapaalala na ang anumang paglabag sa PD No. 1986 at sa mga panuntunan at regulasyon nito na namamahala sa mga pelikula, programa sa telebisyon, at kaugnay ng mga material na pampromosyon ay paparusahan ng pagsususpinde o pagkansela ng mga permit at o lisensya na inisyo ng lupon at o pagpataw ng mga multa at iba pang uri ng mga parusang administratibo. Humingi ng paumanhin ang EAT host matapos gumamit ng tahasang pananalita sa August 10 episode ng segment na Sugod Bahay Mga Kapatid. After facing backlash on social media, Wally Bayola apologized, saying, "Ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkamali po ako doon at ako po ay humihingi ng inyong paumanhin at pangunawa sa inyong lahat. Pasensya na po sa lahat." Ako po ay may nabitawang salita na hindi ko po dapat sinasabi. Nagkamali po ako doon at ako po ay humingi ng inyong paumanhin at pag-unawa ninyong lahat. Humani ng papuri mula sa mga netizens ang kanyang mapagpakumbabang galaw ng paghingi ng tawad. Sa kanyang paghingi ng tawad, kasama ni Wally ang kanyang partner na si Jose Manalo. Samantala, kabilang sa mga pamuna sa pagmumura ni Wally Bayola ay ang motivational speaker na si Renden Labador. Sa kanyang Instagram stories, tinawag ni Labador ang atensyon ng MTRCB para tingnan ang insidente. Samantala, pinuri ni Renden Labador ang MTRCB sa pagpapatawag sa EAT para tugunan ang issue. He noted, "Good job MTRCB. Pagpatuloy natin ang pagprotekta sa mga batang manunood. Maraming salamat MTRCB Chair Lala Soto."